na masebo, plato o kalderos, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo, Pilipinas? Sana po ay maganda ang gising at nasa mabuting kalusugan. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo sa Isyung Pambayan hanggang alas 9 po tayo. Sa mga nagtatanong ay pasensya na at napakarami yung commercials ni Engineer Head. Anyway, marami ho tayong pag-uusapan ngayon pong umaga pero bago po yan, kamusta po ang mga kababayan ho natin sa iba't ibang mga lugar dyan po sa gitnang silangan? Mag-iingat ho kayo at wag ho kayong mag-aalala dahil ang mga kaukulang ahensya po ng pamahalaan ay nakatutok po sa inyong sitwasyon at ayon ho sa Malacanang ay ginagawa ang lahat ng paraan para matiyak ang kaligtasan ng atin po mga kababayan sa marami hong mga bansa ngayon sa Middle East. At dito po sa Pilipinas, I'm sure ay nakatutok po ang mga kamag-anakan po nila sa iba't iba pong mga update at mga balita. Naway maging maayos po, mapayapa at wala pong mga kababayang nating may ipit ho sa gulo sa marami hong mga lugar ngayon dyan sa Middle East na nagkakaroon po ng mga tensyon. Dahil ang ating mga kababayan ay nagtungo lang ho naman dyan para maghanap buhay. Pero dahil po sa mga conflict na ito na wala ho sa ating kontrol, ay
ay panalangin ho nating ligtas ang ating mga kababayan doon at panalangin din ho na kumbaga ay matapos ang mga gulong ito sa lalong madaling panahon dahil marami rin ho ang apektado, hindi lamang po ang ating mga OFW kundi ang mga kalakalan, supply ng petrolyo, produktong petrolyo at kung ano-ano pa. Marami rin ho ang nakatutok sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands at may mga update na rin po pero patuloy din ang pagsisikap din ng prosecution at ng depensa na kumbaga ay mailahad ang kanilang panig at yung pag-asang kumbaga ay mabibigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na maihayag ang kanyang panig lalo na po dyan sa usapin ng depensa. Ang sabi nga ho ay bibigyan ng pagkakataon, ang sabi rin ho nung ilang mga kritiko, at least dyan po dinidinig ang hearing na mga kaso laban sa dating Pangulo dahil kung dito daw po baka magkaroon lalo pa ng kaguluhan, maiwasan din ang politika. At least doon ay sinasabi nilang hindi po o kaya mahihirapan na ma-impluwensyahan ang korte dyan sa International Criminal Court. Sa usapin naman, ito malapit po. Bukas Bukas kayo po ay mag-monitor na. Sisimulan na ng Kamara ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. 4 po ang impeachment complaints laban sa Vice President. Ang paliwanag po ng Justice Committee headed by Congresswoman Jervil Luistro, bukas po hanggang Miyerkules ay didesisyonan nila ang sufficiency in form. At kapag meron po itong sufficiency in form, automatic ang didinggi naman sufficiency in substance. At kapag nakapag-desisyon ang komite na merong sufficiency in form and substance, ay magkakaroon daw po ng desisyon ang komite na magbigay ng notice. Ayan, dapat alam ho natin yung procedure kung papaano sisimulan ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kapag sufficiency in form and substance, ay bibigyan ng notice ang respondent, ang kampo ni VP Sara para magpaliwanag, mag-reply. Tama ba ako within 5 days? At pagkatapos ay didesisyonan din po ito ng plenaryo kung merong sufficiency in form and substance, dadalhin uli sa plenaryo. At tulad po nung ginawa nung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pagbobotohan din po ito ng mga miyembro po ng Kamara. Pero bago po ito umabot pala sa plenaryo, nakalimutan ko, pagbobotohan din po ito ng mga miyembro ng komite. Pagbobotohan yung magiging report ng Justice Committee at kapag meron po itong sufficiency in form and substance at napagbotohan po ng mga miyembro ng komite, tsaka iaakyat po sa plenaryo at muli po itong pagbobotohan. Kapag napagdesisyonan na ito po ay sufficiency in form and substance, ito po ay dadalihin na sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. So magsisimula na ang impeachment proceedings laban sa Vice President. So yan lamang po, hanggang dyan ang magiging papel ho ng Kamara. The rest ay ipapaubaya sa Senado kung makakaakyat yung impeachment complaints sa Senado at didesisyonan ng mga senador. Magsisilbi ho silang Senate Impeachment Court. Sa kabila ho ng napakarami ho natin mga problema, ang sabi nga ho ng Kamara ay
constitutional duty na alam naman po nilang marami ho tayong problemang kinaharap ngayon pero idinulog itong 4 na impeachment complaints. So wala ho silang magagawa kundi dinggin at ipailalim sa proseso. Yung 4 na impeachment complaints na isinampa, kung di ako nagkakamali, ang nagsampa nito, una ay ang grupo ng Makabayan. Sinundan ng iba't ibang mga grupo, Tindig Pilipinas at iba pang mga kasamang organisasyon. Pangatlo ay mga grupo naman ng abogado, pari at mga madre. At pang-apat, isang abogado ang nagsampa. So 4 po yan na impeachment complaints ang isinampa kay Vice President Sara Duterte. Sa kabilang panig, ang sabi naman po ay makabubuting umusad daw po ang impeachment para marinig naman ang posisyon, ang paliwanag ng Vice Presidente sa lahat na mga alegasyon laban sa kanya. Dahil kung inyo pong matatandaan, matagal na po itong mga alegasyon na ito 19 Congress pa. At hindi po sinasagot ang mga alegasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay 19 Congress, muling nabuhay ang mga pagsasampa ng impeachment complaint. At ngayon ay mukhang uusad at titignan natin bukas hanggang next week kung paano po ba ang magiging botohan at desisyon sa sufficiency in form muna at susundan ng sufficiency in substance. At kapag ito ay napagdesisyonan na parehong sufisyente, sapat sa kanilang form and substance, ay pagbobotohan naman ng mga miyembro ng komite. May iba pa hong mga proseso yan at bibigyan ng pagkakataon din ng respondent na makapagpaliwanag. At pagdating po doon ay idudulog na, dadalhin na ho yan sa Senado bilang impeachment court. Ang sabi ho ng mga miyembro ng Kamara, mukhang may pag-asang umusad ito sa Senado dahil bukas ang liderato ngayon ng Senado, Senate President Tito Soto, na kapag may mga impeachment complaints at napagdesisyonan sa Kamara na sufficient in form and substance at dumating ho sa kanila ay lilitisin. Hindi katulad po noong ang nako po ay si former Senate President Chis Escudero na napakarami pong mga kumbaga ay question doon sa ginawa pong pagsusumite ng impeachment complaints ng Kamara. So ngayon ay mukhang uusad at handa daw po ang Kamara na mag-overtime kahit na nakareses. Meron din po kasi silang recess bago ang Holy Week break. At kung hindi ako nagkakamali, Mayo pa yata ang balik ng sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Pero kung kinakailangan, ayon po kay Congresswoman Jervil Luistro, ang chair ng House Committee on Justice, sila po ay mag-overtime at magsasagawa ng mga hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sa akin lang ho sana dinggin ng patas at maging mahinahon din ang mga taga-suporta ng Pangalawang Pangulo para sa ganon ay umusad ng maayos ito pong impeachment laban sa Pangalawang Pangulo. At kung talagang ibabasura, at least move forward tayo at harapin ang iba pang napakaraming problema ho ng ating bansa. Ilan ho sa mga binabantayang balita, of course, ang DFA at ang Department of Migrant Workers ay inalerto na sa gitna ng krisis po ngayon sa Middle East. At ingat po ang ating mga kababayan sa naturang mga bansa. Dahil po dyan ay ilang biyahe po ng mga eroplano kanselado dahil sa flight restriction sa gitnang silangan. At doon ho sa may mga gustong isumbong, ano mga sumbong ba ito? Minor ba ito? O minor ba ang mga sumbong na kinakailangan?
Kahit ba usapin ng pagtatapon ng basura, yan ang lagi kong sinasabi. Yung pagdating sa lokal na usapin, pagtatapon ng basura, traffic, etc. DILG, pwede na ho daw kayong magsumbong. Ito, pwede nyong isulat ang number 911 sa DILG, sumbong ng kababaihan. Marami daw po sa 911 ng DILG. Okay. So marami po ang mga natatanggap ang 911 na sumbong mula po sa mga kababaihan. I'm sure mga pang-aabuso po ito. Hindi lamang ho sa bahay, kundi sa mga usapin ho sa trabaho. At least marami hong nagsusumbong na ngayon dahil ho noon hindi pinag-uusapan pagdating ho sa mga sumbong na mga kababaihan at usapin ng mga kababaihan. Ngayon naglakakalakas ng loob na po ang atin pong mga kababaihan. Ang tanong, kung marami pong mga reklamo na natatanggap dito ang DILG, na-aksyonan ba? Diba? Kasi I'm sure ang karamihan po sa sumbong dito ng mga kababaihan, either problema po sa asawa at maging sa anak. Diba yung sustento o kaya ay security, yung mga ganun ho ba, ang natatanggap din na mga problema dyan sa 911 ng DILG. Sana ho na-aksyonan sa lalong madaling panahon. At syempre po, meron ho tayong malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Habang inantabayan po natin ang ating panahon ngayong umaga, sige, banggitin ko na. Kasi alam ko marami ho sa ating mga kababayan ngayon ang bumabiyahe. Along EDSA, maayos naman po ang daloy ng traffic. Both lanes, north at southbound lanes ng EDSA. So ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At signal your intention kung kayo po ay kakanan o kakaliwa para ho alam po nung nasa likod po ninyo kung saan ho kayo patungo. Abiso sa atin pong mga motorista, medyo malakihan daw po ito. Uy, kamusta nga pala yung mga sumweldo nung Friday? May natira pa ba? Ang sabi, meron ho kasi akong nabasa rin na halimbawa, yung sweldo, sinasabi natin na pwede tayong gumastos dahil, kumbaga, regalo natin sa sarili. Dahil tayo, pinaghirapan po natin yun. Pero dapat, meron din ho tayong disiplina sa paggastos. Dahil baka yung sinasabi ho nating treat ho natin sa ating sarili dahil tayo naman po ay nagpakapagod doon. Baka naman sumobra. Doon ho sa kinita ho natin. Huwag hong ganon, Ito na po, sa mga motorista ho natin, asahan ang higit sa piso kada litro ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Nako, sa pagtaya po ng oil industry sources, 170 hanggang 190 ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Ba? Napakataas nito, halos magdadalawang piso. Habang piso hanggang 120 kada litro na naman ang itataas sa presyo ng diesel. At posibleng maglaro sa 130 hanggang 150 ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ito ay pang-walo na magkakasunod na linggong merong increase ang gasolina at pang-siyam naman na mayroong increase ang presyo ng diesel at kerosene. Nagkaroon din naman ng price adjustment, bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Pero, nako, kakarampot lamang. Kakarampot lamang ang ibinaba nitong mga nakalipas na linggo ng presyo ng produktong petrolyo. So, ulitin ko lamang ho sa mga motorista ho natin. 170 hanggang 190 kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina. Habang piso hanggang 120 kada litro ang presyo naman ng diesel. Maglalaro sa 130 hanggang 150 ang itataas ng kada litro ng kerosene. At yan po ay sa araw ng Martes. Kung meron po kong natira sa inyo pong mga payday,
Ayan, gas up na ho tayo. Wala ho tayong magagawa. Kahit po tayo ay magalit o kaya ay uminit ang ulo, basta maglaan na lamang po tayong panggasolina ho sa ating mga sasakyan. Wala tayong magagawa. Price increase ulitin ko ulit. Ayan, si Manong driver, mainit ang ulo. Milky, pakiulit nga, umiinom ako ng kape. Ito po ulit, Manong 170 hanggang 190 per liter ang itataas sa presyo ng gasolina. Piso hanggang 120 ang itataas sa presyo kada litro ng diesel. Tanong ko, Kuya driver, nainom mo ba yung kape mo? Napakainit. Mataas-taas to ha. Halos magdadalawang piso ang price increase. 130 hanggang 150 ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ilan lamang po yan sa ating mga balita ngayon pong Sunday ng umaga sa Isyong Pambayan. Ngayon pong March na? Ngayon pong March 1, 2026. Ako po si Milky Rigunan, samahan po ninyo sa Isyong Pambayan. Hanggang alas 9 ng umaga. Babalik po tayo, ilan humunang mga paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa announcement. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang palatuntunang Isyung Pambayan. Oras sa mga Pilipinas, 8:40 ng umaga. Ang bilis naman. Napakabilis ng oras. Baka kayo po ay may lakad, ha? At baka nakikinig si Congressman Terry Ridon, baka nakatulog. Nakibalita tayo sa magiging ganap bukas dyan po sa Kamara. Pero bago po yan ay pinag-uusapan nga ang hakbang ng gobyerno sa ating mga kababayan dyan po sa Middle East. Marami pong mga bansang apektado at syempre ang concern po ng gobyerno at mga kababayan ho natin ay ang ating mga overseas Filipino workers. Pero nauna na pong inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga kababayan po nating nasa Iran at sa Middle East. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasunod ng paglulungsad ng airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, layunin ng operasyon na ma-eliminate o maalis ang tinatawag nitong banta mula sa Iran. Kaugnay ito ay nagpapaalala rin ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar, Bahrain at iba pang mga karatig bansa na maging alerto sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East. At doon ho sa mga kababayan ho nating nasa abroad, I'm sure kayo po ay laging nakatutok sa DZRH online. Pwede ho kayo magpadala ng inyo pong mga mensahe via Facebook Live at sa DZRH News dyan po sa aming Facebook page. At
makakarating po ito sa mga concerned government agencies o kung meron po kayong mga kinakailangang mabilis talaga at mabasa ho namin via Facebook Live ng DZRH, ay ipapanawagan ho namin agad-agad sa mga concerned government agencies. Ulitin ko sa mga kababayan ho nating nasa Middle East, lalo na itong mga naapektuhan, lalo dyan ho sa may Iran at ilan pang mga bansa sa Middle East. Alam ko kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig ng mga balita sa DZRH via aming Facebook Live. Meron ho kaming messages doon, magpadala lamang ho kayo para makarating ho kung ito po ay panawagan sa mga concerned government agencies o kaya naman po ay mensahe sa inyo pong mga pamilya na huwag ho sila mag-aalala at kayo naman po ay nasa mabuting kondisyon, kalusugan, kalagayan. At is mas maganda ho yung mapakinggan ng inyo pong mga kababayan at mga kamag-anak. Lalo na po ang dami nating mga kababayan dyan sa area po ng Middle East. Ang maganda po dito ay dapat ang DMW, ang DFA at ang DOLE, lalong-lalo na ang Department of Migrant Workers, dapat aktibo rin ho sa mga pagpapalabas ng anunsyo at updates. Lalo na po sa mga affected na mga bansa at I'm sure aabangan ho natin dito ilan ba ang kailangang ilikas na mga kababayan ho natin. At yung iba naman ay kumusta kung sakaling merong mga evacuation, saan nila dadalhin. Although ang DMW pag ganito pong mga sitwasyon, ay meron na po sila mga contingency measures at sana po ay may pagpatuloy po ang maayos na paglilikas, pagtulong po sa ating mga kababayan. Ulitin ho namin yung amin pong Facebook Live sa Facebook. Ang pangalan po ng amin pong Facebook page ay DZRH News. Yun po, mapapanood nyo po lahat ng mga programa sa DZRH 24/7. At pwede ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe para ho mabasa ho namin. Dahil kung inyo pong mapansin, karamihan po sa mga nababasa ho naming mga mensahe ay mula po sa Facebook Live ng DZRH News. Kaya doon ho sa ating mga kababayan na naka-online, dyan po sa mga bansa sa Middle East, pwede ho kayo magpadala ng inyo pong mga mensahe. Para mabasa ho namin at maiparating sa inyo pong mga kamag-anak, lalong-lalo na I'm sure marami po ang mga marami ang mga nag-aalala. Marinig lang ho ang inyong pangalan, ang inyong kondisyon. Ako, matutuwa na po ang marami ho nating kababayan dyan po sa Middle East at dito rin ho sa Pilipinas. At ang maganda po dito ay ang coordination din ng DMW, yun ang ipinag-utos din ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ganun ay maging mabilis ang resulta, ang aksyon ng atin pong mga kababayan o kaya ay concerned government agencies. Ang Department of Migrant Workers ay maglalabas o naglabas ng advisory para sa mga OFW na nasa Israel. Ito ba i-report na ngayon ni Val Gonzalez? Sige, may update tayo mula kay Val. Val, please come in. Magandang umaga. Good morning, Milky. Pinaalalahanan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga overseas Filipino workers sa Israel na maging handa. Ito'y kasunod ng nangyayaring tensyon dulot ng pag-atake ng Israel at Amerika sa bansang Iran. Mahigpit na pinaalalahanan ng DMW ang mga Pilipinong manggagawa na sundin ang mga abiso ng Philippine Embassy sa Israel kaugnay sa kasalukuyang security situation sa bansa at maging sa rehiyon. Patuloy na minomonitor aniya ng DMW ang sitwasyon sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa Israel, katuwang ang embahada at nagbibigay ng napapanahong paalala para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Bilin ng DMW sa mga OFWs, tukuyin ang pinakamalapit na mamad o shelter sa kanilang lugar at maging handang pumasok agad sakaling makatanggap ng urgent alert sa pamamagitan ng apps, text at kapag tumunog ang sirena. Inihikayat din
ng DMW ang mga OFWs na subaybayan ng balita at official advisories manatiling alerto kasabay ng paglalabas ng isang 27 o 24/7 hotline para matawagan ng ating mga kababayang nasa nabanggit na bansa. Val, Milky. si Milky to. Pakiulit ulit, di ba naglabas ng hotline ang DMW para sa ating mga pamilya na narito sa ating bansa na nag-aalala sa kanilang mga kamag-anak sa ilang mga lugar dyan sa Kitang Silangan. Ano uli yung hotline nila, Val? Ito yung inilabas na 24/7. Ibig sabihin, maaaring tawagan anumang oras. Anumang oras. Kamag-anak ng mga OFWs na nasa Israel at ilan pang mga bansa. Ito yung kanilang numero. Itong plus 972 o 0972. Ito yung country code. At ang numero ay 544-661188. Ulitin ka lang, 972 o 0972-544-661188. Yan, medyo madaling tandaan ng ating mga kababayan, kaanak na mga OFWs na nasa bahagi ng Israel. Dahil yung Israel, Milky, ay napakarami nating mga kababayan dyan. Batay doon sa huling pagtaya ng DMW at maging ng Philippine Statistics Authority ay... Ilan mga ang nandiyan sa ating mga kababayan sa bansang yan, sa Israel? Kanina may record ako, hinahanap ko yung aking... Yung kodigo. Record, yung aking kodigo. Pero sa Israel ay nasa 25,000 kung hindi ako nagkakamali. Kung tama yung aking pagkakatanda doon sa bilang ng mga OFWs na nasa bahagi ng Israel, Milky. At ang maganda dito, meron tayong 24/7 hotline. At ang inaano ko dito, Val, alam naman ng ating mga kababayan doon sa Israel, no? Meron sa kanilang kumbaga ay text na matatanggap kung saan sila pupunta, halimbawa magkaroon ng evacuation na ating mga kababayan doon. Meron na silang mga abiso tungkol dyan na inilabas. Kung meron silang Cheba Adom, ito yung urgent alert na inilalabas sa pamamagitan ng isang application, at meron ding pinadadalang text at kung malapit sa lugar kung saan nandun yung panganib, Milky, ay meron ding inilalabas o regular din na maririnig yan sa pagtunog ng sirena. Ibig sabihin ay kumanlong na o magtago na dun sa lugar na ligtas yung ating mga kababayan. Meron sila yung pinapasukan may ibig sabihin may tawag shelter, doon yung shelter. Yung mamad o yung shelter. Alam na ng ating mga OFWs kung nasaan yan kapag narinig na nila yung sirena na sinyales na mayroong pakakawalang mga bomba, ay doon na kailangang magtungo na sa mga shelter yung ating mga OFWs. Salamat sa advisory, Val. Hiulit kami ng update, ha? Yes, Milky. At ako'y nandito na ngayon sa bahagi naman ng Tomas Morato, Quezon City, kung saan ay nilunsad naman yung Kalye Sugan o itong exercise, pag-ehersisyo sa kalsada kung saan isinara itong bahagi ng Tomas Morato. Bahagi ito ng programa ng Quezon City Government na Carles ay sama-sama nag-ehersisyo yung ating mga kababayan. Nauso yan, Val, no? Nauso yan, Val. Banggitin ko na lamang yung Carles na sinasara yung ilang mga kalsada. Nauwi na dyan yung Makati, di ba? Makati. Ngayon, QC na. Alam ko, tapos tumunod ang lungsod ng Maynila at ito namang Quezon City nung last quarter ng 2025 o mas maaga pa nang ilunsad naman dito sa lungsod ng Quezon itong Carles Day. At ang ginamit na lugar, Milky, ay yung kahabaan ng Tomas Morato, ay hindi pinatadaanan yung ating mga kababayan. Nandito ngayon, Milky, itong si Health Secretary Ted Herbosa
At ang binabanggit sa akin ng Quezon City Police District, supposed to be, ay nandito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero nag-cancela dun sa unang advisory na natanggap ng Quezon City Police District ay kasama si PBBM dito sa event na ito. Etong Kalye Sugan na programa ng Department of Health, pero nitong weekend, nitong Sabado, araw ng Sabado ay nakansila na at hindi na nga makakadalo itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Humabol ka na sa pag-e-exercise, Val. Napakaganda pa naman ng panahon ngayon dito. Walang kaulap-ulap, kaya't ganitong oras ay wala pang alas 9 o mag-aalas 9 pa lang ay napakainit na ng sikat ng araw, kaya't yung mga nag-ehersisyo, yung mga nagsusumba rito natin mga kababayan dito sa Quezon City ay talagang tagaktak ang pawis. Back to you, Milky. Maraming salamat, Val Gonzales, na ngayon ay mag-e-exercise na. Pagkatapos niyan, syempre, mapapagod si Val, sasabayan ng mabigat na pagkain ng breakfast. Maraming salamat, Val Gonzales. At mamaya po ay antabayanan pa rin ang mga update ni Val at ng susunod na programa si Giselle at si Edniel. Dahil meron ho silang panayam sa Department of Migrant Workers. Ilan ho muna mga paalala, babalik pa rin po ang isyung pambayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Isyung Pambayan. At dahil nakatutok pa rin ho ang ating pamahalaan sa sitwasyon ng ating mga kaubayan dyan po sa Middle East, ay mahigpit pong pinapaalalahanan ng OWA ang mga Filipino workers sa gitnang silangan na sundin ang abiso na mga embahada kaugnay ng tensyon sa lugar. Patuloy umano ang koordinasyon ng ahensya sa mga kaukulang migrant workers offices para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino. Pero bilang paunang hakbang, pinapayuhan po ang OFWs na tukuyin na ang pinakamalapit na shelter at maging handa sa anumang mga emergency alert. Pinapaskil na rin ang tanggapan sa kanilang official social media pages ang emergency hotline ng bawat embahada sa Israel, Oman, Jordan, Qatar, Lebanon, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi at Iran. Para po sa mga nasa Pilipinas at nais makibalita sa mga nangyayari po sa kanilang mga mahal sa buhay, maaari pong tawagan ang OWA sa numerong 1348. Ulitin ko po OWA po ito. Number ay 1348. At doon ho sa mga kababayan ho nating nasa abroad, nasa iba't ibang panig po ng mundo, lalo na po dyan sa Middle East,
Kung meron ho kayong gustong iparating sa inyo pong mga kapamilya at sa mga concerned government agency, gamit po ang aming Facebook page, DCRH News. Pwede ho kayo magpadala ng mensahe doon. At pwede rin ho naming mabasa on air. Kinansela na ang ilang flight ng Philippine Airlines mula at patungong Dubai, Riyadh at Doha ngayong March 1. Ayon sa PAL, dahil ito ay sa umiiral na flight restriction na sa Middle East kasunod ng airstrike sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. 2 flight din kagabi ang nakalipad na pero pinabalik sa Maynila. Nagpapaalala naman ang New NAIA Infra Corporation sa mga pasaherong mga biyahe patungong Middle East na tignan muna ang kanilang flight status bago po magtungo sa airport. Mangiting ko lamang yung mga nakatutok sa ating Facebook Live via DZRH News. Yan po ang pangalan po ng amin pong ang amin pong pangalan Facebook post diyan po sa FB. Ayan, para kayo po ay makapagbigay din po ng mensahe po sa ating mga kababayan. Dahil marami po sa ating naka-via online na lalo na mga kasamahan ho natin, ang mga kababayan ho nating nasa abroad. Nakapanood po sila sa pamagitan ng Facebook. Kaya ito po ang panawagan po namin ng aming pong himpilan para ho makapagpadala ho kayo agad, mabilis na mensahe po sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at sa inyo pong mga kamag-anakan. Pwede pong magpadala na lamang via Facebook Live. Yan po, para nababasa rin ho ng mga anchor sa kanila mga programa. Pero bago yan, may mga pagbati muna nakatutok sa atin. Salamat kay Ray Quering, Miggy Faler Villa, maraming salamat. At magandang umaga daw sa MBC DCRH family. Ilan pa hong mga Elmer Teberio, magandang umaga Milky, nakikinig sa iyo. Medyo makulimlim ang aming panahon dito po sa Tanawan, Leyte. Kamusta kayo dyan sa Leyte? At magandang umaga rin kay Leo Labadan, Pacifico Morelos, KD Alikabwang, at si Trebor Ulteripse. Magandang umaga Milky, at sana ay ito taga Kuwait, magandang umaga sa iyo Trebor, at dapat natawagan sana kita kanina. Pero maganda ang iyong mensahe, at least ikaw ay safe at pati rin inyong mga kasamahan dyan po sa area ng Kuwait. Maraming salamat sa atin pong mga kababayang nasa iba't ibang panig po ng mundo, at samahan po natin ng panalangin. Naway ligtas ang ating mga kababayan po dyan sa Middle East. At muli pong aming paalala, mag-ingat po tayo lagi, at syempre yung ating mga kababayan din na narito sa ating bansa ay nakikibalita sa iba't ibang mga ganap. Hindi lamang po sa Middle East, pati dito po sa ating bansa. At babalik po ako next Sunday, God willing, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan po nating nasa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Mil Grigonan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Oras sa buong bansa 1 minuto mga lipas ang alas 9 ng umaga. Then I look at you. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isa
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away